Hi guys! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. So ito na naman po ang iyong Shine once again na nagbabalik dito sa ating YouTube channel at mag-share ng mga kaalaman at mga ideas patungkol sa pang-araw-araw na buhay. So since na ang topic natin ngayon ay pag-uusapan natin yung tungkol sa mga e-bike or e-trikes. So syempre guys, marami kasing nalilito ngayon kung ano yung ibig sabihin ng EVIDA law. Ayan. So, ngayon, itatakil natin dyan. Guys, kahit hindi tayo lawyer, pero mas maganda po talaga na updated tayo sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Which is ngayon, is mainit at maugong na pinag-uusapan yung tungkol sa e-bike and e-trikes. And of course, yung EVIDA law, kung paano to may intindihan ng ating mga e-bike users na kailangan talaga ng kanilang mga pangunawa. So, ano nga ba ang EVIDA law or Public Act 11697. So ito yung tinatawag na Electric Vehicle Industry Development Act or EVIDA law. So yun po yung ating EVIDA law guys. Yun po yung ibig sabihin nun. So i-share ko sa inyo kung ano yung mga napapaloob sa EVIDA law para mas maintindihan at mas mahimay-himay natin. Kasi po marami po tayong mga kababayan na e-bike users na hindi talaga nila masasabi na mas masyadong naunawaan doon sa mga comment sections ng mga nagpo-post ng mga regulation patungkol sa e-bike is of course, iba yung kanilang mga comments, suggestions, and reactions. So, kaya gumawa ako ng vlog na to para mas maintindihan ng ating mga subscribers at mga viewers, lalo-lalo doon sa mga e-bike users na kagaya ko. Po talaga ay ni-research ko. Tulad ng sinasabi ko, hindi naman ako lawyer. So, nag-research lang ako base sa aking mga na-research. So, isi-share ko dito guys kung anong ibig sabihin ng EVIDA law or Republic Act 1169-7 or Electric Vehicle Development Act. Dito sa Pilipinas po yan guys ha. So pasok din po dito yung ating Clean Air Act. So yung Clean Air Act natin, kaya hinihikayat na gumamit ng alternatibong transportasyon katulad ng e-bike and e-trikes dahil po para mabawasan ang polusyon ng hangin dito sa Pilipinas. Kasi meron na po tayong climate change ngayon guys, which is nagsisimula sa mga pagbabago ng klima dahil sa ating kapaligiran. So dahil meron tayong climate change, hinihikayat po talaga na gumamit ng alternatibong pamaraan ng transportasyon which is less fuel siya or yung mga bawasan ng mga usok or yung pollution sa hangin kasi syempre hindi lang po ang kapaligiran ang nasisira kung baga nagkukosya ng mga malalang sakit lalo na sa mga baga. So yun po yung pagkakaintindi ko base sa aking mga na-research guys. Ano ba yung mga napapaloob doon sa EVIDA law? Bakit na itatag ang EVIDA law? So ang EVIDA law ay layunin na ng paggamit ng mga electric vehicles, e-trikes and e-bikes and buses and of course electric cars. So familiar naman kayo sa mga electric cars dyan at buses para layunin upang mabawasan ang polusyon ng hangin dito sa Pilipinas. So yun po yung pinakalayunin ng EVIDA law. So yun po yung pinakasimpleng paliwanag doon guys. So ito, isi-share ko sa inyo yung mga nakatakel na mga napapaloob dito sa EVIDA law na to na maraming nalilito. Kung ano ba talaga yung napapaloob sa EVIDA law o paano natin ipaglaban ito na lalo na yung mga e-bike users and e-trike users na katulad ko. And then may insentibo at tax benefits sa mga EV users at mga manufacturers. So, ipaloob din po dito guys na dapat po magtayo ang government ng mga charging stations. Lalo na doon sa mga pampublikong establishmento or pampublikong daanan. Dapat automatic, meron po dapat na charging stations ang bawat stop or ang bawat terminal ng mga EV users. And so, dapat po talaga sinusuportahan ng mga locals ang pag-assemble ng mga EVs users. So, dapat sinusuportahan po ng mga local government, yung programa ng mga electric vehicles and electric trikes sa ating pangpublikong daanan. So, dapat sinusuportahan to ng gobyerno. So, dapat po talaga sustainable at environment friendly ang mga EV users. So, dapat po talaga itong mga EV users is that kailangan po talagang suportahan ng ating mga local governments para kahit papano masustain or ibig sabihin tuloy-tuloy yung kanilang pag-ooperate dito sa ating bayan. So dito sa
Pilipinas. Kasi syempre guys, meron po tayo tinatawag na Clean Air Act and Evida Law. Ito yung mga benepisyo or insentibo ng mga EV users dito sa Pilipinas na lingid sa ating kaalaman, lalo na yung may mga e-cars and e-bikes. Mas mababang bayarin sa LTO. Kung ikaw ay electric car owners, mas mababa ang iyong mga bayarin sa LTO. Hindi naman natin sinasabi guys na kapag e-bike users ka, talagang exempted ka na sa mga bayarin. So, nakadepende po talaga yun doon sa category. So, kung ikaw ay 2 wheels or 3 wheels, depende po sa LTO kung ano yung mga mandates nila, kung paano tayo bigyan ng mandates para i-register ng ating mga e-bike. So, ito pong binasa ko is base lang po sa kaalaman ko, e-car users and e-bus users po ito. Kasi talagang meron silang registration sa LTO. Kasi wala pa namang totally mandates or policy na i-registered ang mga 3 wheels and 2 wheels or 4 wheels na e-bike. So, wala pa naman. So, ito pong mandates isa mga e-cars and e-bus lang po siya. So, yun po yung mga benepisyo. Mas mababa po ang kanilang mga bayarin. So, kung talagang i-implement nila yung pagre-register ng mga e-bike guys, dapat po talaga merong discount. Ang binasa ko guys is that patungkol lang po ito sa mga e-cars and e-bus. So, meron silang discount na binigay doon sa electric cars and electric bus. Halimbawa, magkaroon ng registration sa LTO, dapat meron po talaga tayong discount. Mandates po yun para kahit papano mas mababa kasi nakalaw po yun dun sa Evida Law na meron po dapat tayong incentive or benefit sa bayarin. Itong sinishare ko base lang po ito sa Evida Law guys ha. Meron din po dapat na discount sa registration fees and inspection fees kasi meron pong mga ni-inspect na mga e-cars and e-bus bago nila registered. So, I don't think kung ito po ay pasok doon sa mandates na i-implement nila sa mga e-bike or e-trikes, yung discount, kung ipagbibigay din po ba sila ng discount sa atin na mga e-bike users kasi magkabukod po yung cars and e-bus users. So I hope na kung magkaroon man na mandato or mandates na lahat ng mga e-bikes at ng mga e-trikes and e-bike is i-registered, sana meron din po tayong discount na makukuha mula sa LTO. So, malaking bagay din po yun para sa atin guys na makakabawas sa ating mga gastusin, di ba? Dapat pa talaga guys, meron tayong priority registration and renewal. So, magkabukod po yung plate natin sa mga fuel cars. And so, dapat po talaga exempted tayo sa mga coding. Ayan. So, yun po ang pinakamahalaga yung malaman na if ever na ma-register man tayo sa LTO, dapat exempted na tayo sa mga coding. Ayan. Kasi e-vehicles nga tayo Yun po yung dapat nating malaman. And guys, so dapat yung malaman if magkanda kang LTO ng registration, dapat po talaga meron tayong training sa TESDA. Ayan, so training siya kung paano i-operate yung e-bike o whatever, kung ano man yung mga training na dapat nating atinan. Nasa modernong pamumuhay na tayo ngayon, so lahat ngayon upgraded na, lahat ngayon innovate na, lahat ngayon is yung masasabi natin nasa digital world na tayo. So, kailangan nating makisabay. Makisabay tayo sa modernong panahon. So, itong mga e-cars, e-bikes, and e-bus or e-jeepney, kasama na po siya sa pagbabago ng ating teknolohiya or innovations. So, bilang isang Pilipino, kailangan nating makisabay. Sa makatuwid, sa madaling sabi, ang Evida Law ay isang batas sa Pilipinas na naglalayunin na promote ng malinis at maayos na kalikasan. At of course, alternatibong transportasyon para sa mga Pilipino. At of course, yung ating Clean Air Act, kumbaga. So, dapat yun po talaga yung ipapatupad natin dito sa ating bansa. So, ang masasabi ko lang po ngayon sa mga nangyayari ngayon bilang isang e-bike driver, so, kailangan po talagang iayos ng ating mga babatas kung ano po talaga yung tamang palisiya bago ang implementasyon ng mga batas para maging fair naman po doon sa may mga electric vehicles at e-bike drivers. Yung mga ibang mamamayan natin na yun lang po ang inaasahan nila sa pang-araw-araw is hinahulugan po nila yung kanilang mga e-bikes at saka yung mga e-trike. Kung meron man po mga rules and regulations when it comes to safety from the road safety or guidelines and protocols, such discipline, dapat po isa sa ayos po natin para naman kahit paano maging legal po at maging fair. Kung kailangan po bang i-register yung ating e-bike or kailangan po bang magkaroon ng
license yung ating mga e-bike drivers, and then maging proper po tayo sa ating mga restrictions kung saan lang pwede dumaan. And of course guys, ang nakaintindi ko po talaga dito is that kailangan lang po talaga ng proper communications and coordination kung sino man yung mga pwedeng mamuno or kung sino man yung maging leader ng mga e-bike users, and then government. Dapat may proper coordination po talaga kung ano yung mga palisiya na pwedeng ipatupad. Kasi syempre guys, lalo na sa mga e-bike users na katulad ko na yun lang po yung ginagamit pagdating sa transportasyon, syempre matatamaan naman po yung mga may ingat magmamaneho, di ba? So kung may specific lang po talaga na lugar na pwede ipagbawal like mga namamasada, bigyan niyo po sila ng proper rules or policy or guidelines bago niyo po implement. Kasi kawawa naman po yung mga simpleng mamamayan na maingat naman magmaneho na parang hinusgahan nyo na po yung mga e-bike users. So, kailangan po talaga na maging proper tayo sa coordination, proper tayo sa mga decisions na nakasalang-alang sa mga taong bayan, and of course, ritasuhin mabuti kung maganda mag-conduct kayo ng survey para mas alam nyo kung paano magpatupad ng mga batas. Yun po kasi hanggat hindi nyo po kasi na-experience yung naranasan ng isang tao or isang e-bike users, hindi po kayo magkakaroon ng idea. Ayan, so ako bilang isang e-bike users, ang masasabi ko talaga dyan is that kailangan maging fair po talaga. Fair po talaga tayo. Kasi yung daan natin is that pampubliko naman yan, lahat pwedeng dumaan. And then lahat po ng tao is taxpayers, lahat po ng tao ay nagbabayad ng value-added tax. So kailangan po talaga natin maging fair talaga tayo. So kung meron mang pasaway, mag-contact kayo ng proper policy and proper guidelines para sa mga tao, para sa mga e-bike users na pasaway. And then, yun po yung masasabi ko sana guys. Sana maintindihan po ng mga namumuno ng ating bansa na sana ritasuhin, magkaroon ng proper guidelines and protocols and policy bago ang implementasyon. Ayan, so this is Shaina Shaw once again na nagsasabi sa inyo na kung kaya ko, I'm sure kakayanin mo rin. So, please don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you so much guys. Sana meron kayo naintindihan sa aking content for today.